Attorney Ligutan pa rin po ba ang mag-direct examination sa susunod ninyong testigo, Attorney Tolosa, sa Monday, Tuesday, and Wednesday? Well, we'll have to wait and see, Alvin, no? Since yung mga, sino yung mga counsels, no? Either public or private, no? Who will handle each witness is a matter of trial strategy that I can't discuss. So hindi pa ninyo inaano, kumbaga surprise, magkakaalaman tayo pagdating na ng Lunes, at Attorney Jay. Tama ho yun. Tama. Okay, kasi yung sa depensa, inanunsyo na nila, hindi ba si Narvasa magsasab na si, ano pangalan ng bata ding isa? Binluan. May substitution na sila. So yung prosecution, hindi pa alam kung may substitution. Let's wait and see on Monday. Alright, walang porsahan po kung ano lang pwede sabi. Ayaw ko naman malagay ka sa alanganin, hindi ho ba? Ang tinatanong ko lang kung... Pati sa Alvin na napikon di marunong sumagot ang attorney. Ano bang tinatago nyo? Ay nako, akala ko ba ready na sila? Grabe, sobrang atat nila mga kadonatics na eto na, dapat magsimula na tayo. Eto na nga ba yung sabi natin mga kadonatics, no? Third day pa lang naglabasan na yung baho nila. Before natin panoorin yung, main topic mga kadonatics, okay? Eto, nako, NBI Director, no, not NBI Director, NBI Agent, may patong-patong na kaso pala mga kadonatics. Nako! Ay, noon yan bakit naging witness at expert pa? Nako. Okay, basahin lang natin na mabilisan. NBI Senior Agent na witness sa impeachment ni VP Sara, patong-patong umano ang kaso ayon kay Attorney Rodriguez. Oh no! At ano tong mga kasong ito mga kadonatics? Ano? Eto. Panoorin lang natin si Bro Jalen. Okay? Dito binanggit niya yung mga kaso Mabilisan na to. 2 minutes. Ang kinakaharap ng unang witness diyan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito, alamin natin kung ano yung mga kaso. Ibinahagi ni dating Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez, nako, abogado na ang nagsasabi niya na kontrobersyal umano ang background ng unang witness na sumalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Ayon kay Atty. Rodriguez, nahaharap umano si Calilong sa ilang mga reklamo na inihain sa Office of the Ombudsman at posibleng maharap ito sa preventive suspension. Ilan sa mga nabanggit ni Rodriguez na kinakaharap na kaso ni Calilong ay ang paglabag sa revised penal code katulad ng arbitrary detention, 1. delaying the release of a detained person, 2. maliciously obtained search warrants, 3. searching of domicile without witness, 4. witnesses, falsification of documents, 5. perjury, robbery and extortion. Patay, robbery and extortion pa. Ang dami palang pinagagawa nito. Paano yan? Kung ganito yung mga kaso palang kinakaharap niyan, kung wala pa namang sinasabing napatunayan pero kaduda-duda. Kasi itong mga kaso na to na falsification of documents, perjury, robbery and extortion, okay naman sana kung yung pagiging witness niya ay yung inalabas niyang mga ebidensya ay hawak niya yung original. Paano yan? Hindi nila hawak ang original, lalo na dun sa video. Ngayon pa lang, ala na, tunaw na, galingan nyo pa. Paliwanag ni Rodriguez ay makikita sa mga hinaharap na kaso ni Calilong na hindi ito maaring ituring na mapagkakatiwalaang witness. Ngayon, wala pang tugon ang House Prosecution sa mga revelasyon ni Rodriguez. Siyempre, bingi-bingihan yan sila dahil nabuking na. Dito sa balitang to, at least may mga nag-post ng ganito, ikalat natin ito. Kasi lumalabas dito, naku, sablay yung unang witness nila. Ay, nako. Hindi nyo ba nakita yung pattern nila mga kadonatics? Etong prosecution team, kaya mga criminal, ang tingin ko sa nila mga criminal mga magnanakaw mga kadonatics. Hilig nila ng criminal witnesses as well mga kadonatics. Can you imagine? Okay, kinuha nila si Madriaga, isang criminal.
nakadetain na yung mga kadunatics pero kinuha nila as a witness. Ngayon, ito na namang lumabas ang baho ni Kalilong mga kadunatics na ang dami palang pending case. Oh no! So, saan yung pagiging credible mo na witness resource person mga kadunatics? Isa sa mga pagbabatayan na tama yung mga pinagsasabi mo mga kadunatics ay yung credentials mo, yung experiences mo mga kadunatics. Pag ganito, ang dami palang kaso, as a senator judge, obviously, I would definitely rule him out mga kadunatics as a credible witness. Nako! Kaya ito pala, tinatanggal na nila yung mga witnesses nila. Mga kadunatics, mas pinababa nila yung numbers of witnesses ng prosecution ngayon. Tinatanggal na nila yung iba mga kadunatics. Ang rason lang nila, very shallow reason. Gusto nilang madaliin ang impeachment. Expedite daw nila mga kadunatics ang impeachment case. Paano may expedite? Nung nangyari nung Wednesday mga kadunatics, ang sabi nila, sa Lunes na lang sila magpe-present ng another witness. Akala ko ba i-expedite nyo? They were given time mga kadunatics na mag-present na nung Wednesday. At ang sabi ni Armando, ang kanilang abogado mga kadunatics, sabi niya, we have to maximize the given time of the whole impeachment case. Ganun yung sinabi niya mga kadunatics, i-maximize daw nila yung time. Tapos gayon, yung spokesperson ng prosecution team ni Luis Tro ay nagsabi na expedite daw nila. Kaya tatanggalin daw yung ibang witnesses. Nako! Isa lang ibig sabihin nito mga kadunatics. Nakita nila nung Wednesday kung gaano cross-examine ang defense team. Ganon kadetalyado mga kadunatics. Kaya napaisip sila, nako, mabubulgar yung script natin. I would not be surprised na pati si Madriaga tatanggalin mga kadunatics bilang witness against Inday Sara Duterte. Bakit? Nako, walang pinag-aralan yung mga kadunatics. Baka ano-ano na lang yung sasabihin doon sa cross-examination na baka sila pa ang madali. Kaya, as much as possible, they getting rid of some, not too sure witnesses mga kadunatics. Kaya nga sabi ni Atty. Panelo, ngayon, humahanap pa sila ng witness na, eloquent siguro mga kadunatics. Yung hindi basta-basta ma-pressured sa mga tanong. What the heck? Eto, panoorin natin. This is very interesting actually. Then nasa Zoom na kasi natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ang tagapagsalita po, isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team at ng one of the counsels also for the prosecution. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Alvin, at magandang umaga din sa lahat ninyo mga taga-subaybay. Si Attorney Ligutan pa rin po ba ang mag-direct examination sa susunod ninyong testigo, Attorney Tolosa, sa Monday, Tuesday, and Wednesday? Well, we'll have to wait and see, Alvin, since yung mga, sino yung mga counsels, no? Either public or private, no? Who will handle each witness is a matter of trial strategy that I can't discuss. So hindi pa ninyo inaano, kumbaga surprise, magkakaalaman tayo pagdating na ng Lunes at Attorney Jay. Tama ko yun. Tama. Okay, kasi yung sa depensa, inanunsyo na nila, hindi ba si Narvasa magsasab na si, ano pangalan ng bata ding isa? Binluan. May substitution na sila. So yung prosecution, hindi pa alam kung may substitution. Let's wait and see on Monday. Okay. Ano bang tinatago nyo? Ay nako, akala ko ba ready na sila? Grabe, sobrang atat nila mga kadunatics na eto na, dapat magsimula na tayo. May pa forthwith pa sila mga kadunatics. Tapos gayon, surprise, anong surprise dyan? Kahit sinong banggitin nyo, wala naman kayong laban talaga. What the heck? Buti pa yung defense team ay talagang ready mga kadunatics. Ano ngayon, Anyway, yung tinawanan na lang sila ni Alvin.
Sabi ni Alvin, akala ko pa ready na kayo. Yung si Naghahanap Zuleika pa. Lopez po, pumunta pala sa Senado kahapon. Ano po, although hindi natin alam kung ano ba ang may mga administrative requests daw. Ano po. Ang tanong ko, Attorney Jay, ano ang turing ng prosecution kay Attorney Lopez at bakit po natin siya ipipresenta as one of your witnesses? O ito mga kadonatics kasi nahihirapan silang maghanap ng witness against Inday Sara Duterte. So ang ginawa nila, kumuha sila sa Chief of Staff ni Inday Sara Duterte para mag-witness against kay Inday Sara Duterte. Anong klaseng utak meron ang prosecution team mga kadonatics ni Luis Tro? Dito pa lang makikita mo kung gaano sila kabobo. Nag-self-destruct sila mga kadonatics. Akala nila magta-turn against si Atty. Zuleika kay Inday Sara Duterte. Taga Davao yan. Faithful yan. What the heck? Ang sasabihin niya doon, yung totoo talaga. Alam mo, yung magiging testimony ng witnesses, no, hanggat hindi pa ho yan sumalang, I cannot discuss at length, no, what would be testified by the witness. May violate the sub judice rule. So, ang pwede ko lang hong ma-mention, no, hanggang lang ho doon sa siguro just a very general lang ho, no. I think nakita naman na dun sa video, no, and other camp even played portions of it na nandun ho, no, sa loob ng room, no, kasama ng Vice Presidente si Atty. Zuleika noong ginawa ho, no, itong live streaming na interview na yon, kung saan ho ginawa yung pagbibintang pananakot, no, sa buhay ho ng presidente. So it could she could provide yung mga details ho surrounding circumstances when those utterances were made. So but I hope you understand that's the extent that I could disclose at this time. No, it's Ay, nako mga kadonatics, hindi nyo napansin na walang kabuhay-buhay mga kadonatics sumagot itong attorney ito. Napakalo ng moral nila ngayon. Ano kaya? Third day pa lang. I sense a moral defeat na ngayon mga kadonatics. Ngayon pa lang. Kawawang mga nilalang. so right. Walang porsahan po kung ano lang pwede sabi. Ayaw ko naman malagay ka sa alanganin. Hindi ho ba? Ang tinatanong ko lang kung Pati sa Alvin na napikon Di marunong sumagot ang attorney. bakit biglang nandun siya sa listahan at biglaan lang ba yun na nakasali siya sa listahan? Hindi originally, wala talaga dun dapat si Attorney Lopez? Meron naman ho kaming mga reserved witnesses dyan. Although, for this article, no, ng grave threats, although hindi naman din ho bago, no, na sinabi namin na gagawin namin siyang witness since nandun naman din siya sa pre-trial brief ho namin. So hindi siya surprise. Kumaga hindi siya nilagay doon for next week dahil biglang pinakita ng depensa ang video niya. Kasi nagpapaliwanag siya doon sa pinakitang video sa cross, hindi ho ba? Hindi naman. I think in fact I'll have to check, no, to be accurate. I think we even filed the request for issuance of subpoena to her even before that part was shown. No? Okay. But what is clear is we've indicated her as one of our witnesses in the pre-trial brief. So Okay. alam naman mo talaga na gagawin namin siyang testigo. So may bale po ba kung sakasakaling pupunta si Vice President Sara Duterte to witness kung paano ang magiging testimonya ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez next week? Kung ang tanong ho ba, will there be any difference in the strategy ho ng prosecution? Wala naman ho. No? I mean, it's going to be the same. Regardless if the respondent herself will be there or not, na yung strategy natin dyan. But I guess at the very least, if she will be there, no, maybe it will be a good indication. No? Since humarap na din naman siya sa impeachment court, no? Baka aside from watching attorneys like testifying, maybe the respondent would also
Ano at ba? one time or another, no, heed the public's call to answer, no, personally the charges against her. Opo, ibig ko po sabihin is hindi naman paano bang term sa Tagalog? Hindi naman mai-intimidate, ayan English na lang para mas madali maintindihan. Hindi naman mai-intimidate ang prosecution with the presence of the Vice President there watching over the proceeding next week. Hindi naman ho, no, as you would recall, in fact, during the hearing last week, no, Attorney Kapunan was even asking the defense, no, clarifying from them, no, since the Vice President was reported to be within the premises of the Senate before the hearing, no, if she would also like to attend. Hindi naman ho. Opo. Pero by the way, buti nabanggit mo yan, Attorney Jay. Yan ba i-formalize ninyo yung pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte sa witness stand? Yan ho yung under deliberation ho yan, no, and let's wait and see ho, no. Ito ho kasi medyo this will be a novel, no, a novel move if at all, no, kasi nga hindi naman siya accused dito, no. That's what you have to remember, because this is not a criminal case, no? She's a respondent. So sa criminal case ho kasi hindi pwedeng ipatawag ng prosecution yung mismong nasasaktal dahil dun sa right na against self-incrimination, no? But dito, mukhang hindi ho yun applicable, no? Dahil nga hindi siya accused. But once we file that, let's see how the impeachment court will rule on it. Opo, Ay, pero you can hindi pala actually accused, file hindi it. eh. There's no one Yes, stopping you from filing that's it. But as to tama ho, whether Alvin. i-grant, ibang usapin po yun. Yes, tama ho yun, Alvin. That's why we were saying, no, medyo novel ho yan. So kaya ako pinag-aaralan din ako ng mabuti. But yes, tama ho yung point nyo. No, we can file it and then let's see how the impeachment court will act on it. Po, pero ano bang pros and cons? I suppose dapat tinitimbang niyang prosecution din, ano? Anong pros na patawag natin siya? Anong cons? Kasi baka naman pa ipatawag mo siya, sasabihin niya lang doon all throughout sa lahat ng tanong, I invoke my right against self-incrimination. Lahat ng question, yun ang sagot niya. Tama din, no? Kasama din ho yun sa mga bagay na we're considering, no? And at the end of the day, siya, pinaka-importante din ho dyan, tignan kung is it still absolutely necessary to call her, no? O enough na yung mga witnesses that we will be presenting. Oh, by the way, attorney, paano pala pag next week, yan din ang maging sagot ni Attorney Zuleika Lopez? Hindi ba parang sayang lang, pinatawag natin siya, tapos ang lahat na isasagot niya ay invoke, o di ko alam, I don't know. Alam mo yun, lahat ng evasion gagawin niya kasi hostile witness nga po siya eh. Obviously, hindi yan gawin ni Attorney Zuleika, mga kadonatics. Attorney yan, abogado, alam niya yung proseso. At sabi nga niya, mga kadonatics, let's wait for Typhoon Inday. Bakit niyo ako pinatawag? Sige, nag-self-destruct nga tong prosecution team, mga kadonatics. Well, yung right against self-incrimination, di naman ho yan magic word na pwedeng erase ng isang witness, no, para ma-avoid ho, no, matakasan lahat ng tanong, no, dahil dapat ho yan papakita na tama hong erase itong right na to. So kung ang mga tanong sa kanya, no, will not incriminate her, you're just asking her about the circumstances, no, surrounding that event, no, kung kailan ho ginawa yung threats na yan, wala hong basihan para invoke ng right against self-incrimination. Ganun pala yun. Sabi nga ni Attorney Panelo, mga kadonatics, ito yung pinakamalaking pagkakamali ng prosecution team na gawin nilang witness si Attorney Zuleika against Inday Sara Duterte. Let's see what will happen in the next week, mga kadonatics. Yun, akala ko naman, sa umpisa pa lang, kahit anong tanong, yan ang isasagot mo. Sabi niya, what is your name? I invoke my right against hanggang matapos yung hearing, yun lang yung bukhang bibig niya, attorney. Ay, hindi naman ho, Alvin, no? Pwede lang ho yung erase. Kapag yung sagot, pwede siyang place in criminal, be exposed to criminal liability, no? Pero kung may mga tinatanong sa kanya, hindi naman ho yun magiging basehan ng criminal liability, then hindi niya ho pwedeng invoke yung right na yan. Opo, so Attorney Jay, ibig sabihin, even with that possibility, the prosecution still hopes
na maging maayos yun at saka may makuha tayo for the prosecution yung testimonya ni Attorney Lopez. Tama ho yan. And I think dun sa statement na nabigay ni Attorney Bantug, no, nung when he was asked if Attorney Zalaika had some concerns about the subpoena issued to her, no, sabi niya wala naman siyang, hindi yun pinag-usapan, it didn't bring up, meaning parang we take that to mean na wala namang objection. Ano raw po ang administrative concern ni Attorney Zulaika? I think it's about more some requests, about for fridge, microwave, stuff like that. They're asking if they could be allowed to bring it inside their holding room. Ano yun? Kailangan ng ano daw? Fridge, did you say? I didn't. That was just what I saw from the mga news reports written about it yesterday. So Ay baka naman pinapaalam niya na I didn't hear her say that. baka naman Attorney dadalo nga si Vice President as a spectator. And that's possible. Ho. That's possible. Yeah. That's all right as the respondent to be there. No? Okay, sige. One last. We'll welcome that. One last, ano ang pwedeng iambag ng prosecution to shorten the process? Remember, we spent 3 days for just one witness, Attorney Jay. Tama. Baka may pwede kayong masuggest to perhaps condensed or shorten the whole process? Well, kapag meron po tayong mga ibang witnesses, no, dun sa list ho namin, no, na reflected in the pre-trial order, na sa tingin namin hindi na kailangan na paupuin pa, no, bilang testigo dahil yung kanilang testimony na-cover na, no, ng mga ibang witnesses. Pipilitin namin paiksiin yung witness list namin para hindi na kailangan ma-present lahat yan, no. So that's one way to expedite the proceedings, no? We will see if dun sa mga ibang witnesses na medyo mas maiksi ang kanilang testimonya, medyo mas simple, baka pwede ho more than 2 witnesses in a day, no? Dahil dun sa kay Agent Calino, no, yung last time ho kasi nung natapos yung cross-examination niya, no, medyo late na din ho yun. We thought it would be best, no, na pagpaliban ho hanggang sa Lunes yung pagsimula ng testimonya ng next witness namin para hindi ho putol-putol, no, kasi we foresaw already that kung iupo na namin siya, hindi niya matatapos even his direct examination, no. Baka sabi nga niya Attorney Panelo na gumagawa pa kayo ng script. Nakita nyo kung gaano ka ganda at detalyadong magtanong yung defense team. Baka ganun mga kanunatics. So, mas maganda na dire-diretso sa isang one sitting matapos niya. But for the others, kung mas simple, pipilitin ho natin more than one. Opo. So, yung magiging style, na although napansin ko lang, ang napansin ko is, hindi yung congressman, prosecutor, yung nangunguna, kung hindi private, So, for the rest of the articles of impeachment, ganun ba ang diskarte, Attorney Jay, legally speaking, ang mag-a-argue, private practitioner? Hindi naman ho, hindi naman, Alvin. No? There will also be times, no, kung saan public prosecutor ang mag-examine ng mga witnesses. Okay. So nataon lang na ang una, yung Buenamano, si Attorney Ligutan. Although Yes, ang naunang nagsalita si kanino nga bang congressman na assign itong article na ito? Kay defensor, Kong Noy Defensor, ang lead public prosecutor sa grave threats. Pero si Kong Noy ba may pagkakataon din na siyang magdidirect sa isang testigo ninyo for this article of impeachment? Let's see, Alvin, no, madami pa ng mga witnesses na nakalist para dito sa article na ito. How many witnesses still do you have? Ay, daming For yung this mga... We were given 11 Excuses. days, no, to present witnesses for this article. So I think we've listed 8 Eight and more. 2 reserved plus 2 reserved witnesses.
So, sus ko po, 8 plus 2, di 10 pa pala, 10 pa. Good luck sa atin, attorney. Thank you. Well, but as you've stated, no, Alvin, hanggat maaari, no, of course, yung assessment namin dyan, everyday we're doing that after we present our witness. So kapag nakita ko na Sino kaya mga kadunatics? Wait lang talaga. Sino kaya ang mga witnesses nila against sa sinabi ni Inday Sara Duterte? Like, hindi ka nila napatunayan. Ang first witness nila na si Kalilong mga kadunatics, wala ngang silbi yun. Tapos 3 days na agad. Tapos may 8 pa. Eh, for sure talaga, babawasan to mga kadunatics, ha? naman namin na yung mga important no na mga facts na gusto naming ma-establish para dito sa article of grave threats ay nailatag naman na hindi naman namin kailangang iupo pa ho lahat yan. Siyempre, depende ho yan dun sa magiging resulta ng direct and cross-examination, ano ho yung mga nailabas na ng mga kasagutan ng testigo natin. No? So, yan din naman ho ang goal namin na matapos to ng as soon as possible, di ba? Without sacrificing our ability to properly and effectively lay down our evidence. So, but pipilitin ho namin yan mapaiksi. Sige. Jet, Sige, tanggalin nyo na yung mga, hindi masyadong na-memorize yung script para naman hindi kayo mas self-distract. Well, anyway, mga kadunatics, this is exciting. Okay? Pero as much as possible, mas gusto ko mahinto natin mga kadunatics. Pero wala tayong magawa eh. So, we'll just have to keep updating ourselves and let's see kung anong mangyayari talaga. Pero as of now, nakikita ko na walang silbi talagang prosecution team. Hindi, first 3 days, hindi napatunayan na si Inday ay may threat. Ang pinatunayan nila, kung sinabi ba ni Inday, can you imagine that mga kadunatics? And first 3 days, ang pinatunayan lang nila na si Inday ay nagsabi noon at totoo yung video. What a waste of time talaga mga kadunatics. Sobra. Anyway, comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. Kita-kita next video. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.